Pumunta ka sa concert para lang mag-enjoy kasama ang anak mo. Pero hindi mo alam, ikaw pala ang hinahanap ng buong FBI. Ito ang kwento ni Cooper Abbott, isang bumbero mula sa Philadelphia, at kung paano siya naging pinaka-wanted na serial killer na kilala bilang The Butcher. Isang gabi, dinala ni Cooper ang kanyang teenage daughter na si Riley sa concert ng pop star na si Lady Raven. Gift ito para sa anak niya, bilang reward sa magandang grades. Pero habang papasok sa venue, may napansin si Cooper. Sobrang dami ng pulis. Hindi ito ordinaryong security lang. May SWAT, undercover agents, at parang military level na paghahanda. Sa gilid, may nakilala siyang food vendor na si Jamie. Dito niya nalaman ang malaking balita. Plano ng FBI na hulihin ang isang kilabot na serial killer na tinatawag na The Butcher, at kumpirmado nilang nandito siya sa concert ngayong gabi. At dito lumabas ang twist na magpapabago ng lahat. Si Cooper mismo pala ang Butcher. Habang nakangiti sa anak, palihim siyang nag-check sa kanyang cellphone. Nakikita natin ang video ng isa pa niyang biktima, si Spencer, nakakulong sa isang madilim na basement. Hindi lang siya dumalo sa concert para sa anak niya. Nandito siya para maghanap ng paraan na makatakas habang nakaikot ang buong puwersa ng pulisya. Mabilis ang kilos ni Cooper. Ninakaw niya ang ID ni Jamie at natutunan ang password para magpanggap na empleyado. Ginamit niya ito para makapasok sa restricted area ng venue at nakuha pa ang isang police radio. Pero may problema. Sa radio, may naririnig siyang boses ng babae na parang alam ang bawat galaw niya. Ito pala si Dr. Josephine Grant, isang FBI profiler na eksperto sa pag-aral ng isip ng mga kriminal. Para makalipat ng posisyon, gumawa si Cooper ng distraction. Pinasabog niya ang kusina ng isang food stand, nagdulot ng kaguluhan sa crowd. Habang abala ang mga tao sa panic, umakyat siya sa bubong at nakausap ang isang pulis na nagkumpirma na si Dr. Grant nga ang namumuno sa manhunt. Samantala, lumapit si Riley sa kanya at excited na ikinuwento na napili siya bilang Dreamer Girl ni Lady Raven. Isang fan na makakasayaw sa stage at may backstage access. Para kay Cooper, ito ang jackpot. Dahil sa backstage, may isang exit na hindi gaanong bantay. Para masigurong mapipili si Riley, nagsinungaling siya sa tiyuhin ni Lady Raven at sinabi na galing ito sa leukemia. Dahil dito, napili nga si Riley. Pagkatapos ng concert, akala ni Cooper, makakatakas na sila. Pero pagdating backstage, nakita niyang may pulis din pala sa exit. Kaya hinarap niya si Lady Raven at inamin, "Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay ang kaibigan ko. Ngayon din." Tinakot niya ito gamit ang biktimang si Spencer. Walang nagawa si Lady Raven kundi sumunod, pero lihim siyang may sariling plano. Sa bahay ni Riley, sinadyang magpatagal si Lady Raven. Kinausap niya ang pamilya ni Riley at ikinuwento ang profile ng FBI sa Butcher. Isang taong may matinding issue sa ina at may obsessive-compulsive disorder. Ipinahayag din niya kung paano natuklasan ng FBI na nandun ang Butcher. Mula sa isang ticket receipt na iniwan sa isang abandonadong bahay. Habang busy si Cooper, ninakaw ni Lady Raven ang cellphone niya at nag-lock sa banyo. Tinawagan niya ang mga fans at nag-livestream ng lokasyon ni Spencer. Sa tulong ng isa sa kanyang fans, nailigtas si Spencer. Sinabi ni Lady Raven kay Rachel, asawa ni Cooper, ang totoo, na ang lalaking kasama nila ay serial killer. Galit na galit si Cooper at ikinulong ang pamilya niya sa itaas habang tinatangay si Lady Raven papuntang limousine. Pero nakatakas ang pamilya niya at nagbigay ng distraction. Dahilan para makatakas si Lady Raven. Tumakas si Cooper sa isang secret tunnel at nag-disguise bilang SWAT. Sumakay ulit siya sa limousine ni Lady Raven pero binuksan nito ang bintana at humingi ng tulong sa fans, dahilan para maabutan sila ng FBI. Nagpalit si Cooper ng civilian clothes at muling nakatakas. Pag-uwi, hinarap niya si Rachel. Dito inamin ni Rachel na siya ang nag-tip sa pulis. Siya ang nag-iwan ng ticket receipt sa abandonadong bahay. Plano ni Cooper na patayin si Rachel at pagkatapos ay magpakamatay. Pero inalok siya nito ng pie na para dapat kay Riley. Habang kumakain, napansin ni Cooper na may kakaiba. Nilagyan pala ito ng pampatulog gamit ang gamot mula sa toolbag niya. Nagsimula siyang mag-hallucinate na kausap ang kanyang ina, pero si Dr. Grant lang pala iyon na nagpapanggap. Dumating ang SWAT at inaresto siya. Bago siya isakay sa police van, inayos pa niya ang bisikleta ni Riley at yumakap sa kanya ng may luha. Habang papalayo ang sasakyan, palihim niyang tinanggal ang posas gamit ang pin ng bisikleta. At sa huling eksena, ngumiti siya.
Ibig sabihin, baka hindi pa tapos ang laro ng Butcher. Kung gusto mo ng ganitong mga content, hit mo na ang like button at i-click ang subscribe para patuloy tayong gumawa ng ganitong short movie recap. Maraming salamat sa panonood.